Pwede na. Nervin? Okay na. Sige, mag-start na tayo. Alright. Lang ha. Okay po, so magandang araw po sa lahat. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon po tayo mga kaibigan dito po sa page ng Baptist Faith Defenders ng isang formal na debate po sa pagitan ng Baptist Church at ng Seventh-day Adventist Church. Ang titindig po sa Baptist ay si Brother Dino Diaz. Sa Seventh-day Adventist naman po ay si Brother, ano po pangalan po? Levy. Brother Levy. Ang paksa po na kanilang pag-uusapan ay pakisabi nga ulit yung paksa ninyo. Ikaw na magbanggit, Brother Dino. Brother Dino? Okay, papatunayan ko na ang pinagbabawal na pagkain sa lumang tipan ay pwede nang kainin ng mga Kristiyano sa bagong tipan. Check ko lang dito Sabi niya dito, patutunayan ko na ang mga karumal-dumal sa lumang tipan ay nilinis na sa bagong tipan at pwede nang kainin ng mga Kristiyano. Tapos dinagdagan namin ito ayon sa Biblia at referensya. Okay po. So, linawin ko po ang paksa po na patutunayan ng affirmative, which is si Brother Dino ng Baptist. Patutunayan niya na yung mga karumal-dumal sa lumang tipan ay pwede nang kainin sa bagong tipan. Ayon sa Biblia at referensya. Tama po? Tama po yung... Nilinis na. Nilinis na. So, ayon sa Biblia at referensya po ang inyong usapan dito po. No? Pasok ko po yan. Okay po. Sige. So, ang format po natin, 20 minutes ang inyong first stand. Pero pababa na pababa yan sa second kasi magiging 15 na yung second. So 20 minutes yung first stand. Ilan ba yung cross-examination niyo? 15 cross-examination? 10 minutes po. 10 minutes. So 10 minutes ang cross-examination sa first stand both, no? And then pagdating sa second stand na, 15 na. Bababa tayo ng 15. 15 minutes na yung mag-stand. And then 10 minutes pa rin yung cross-examination. Tapos 5 minutes ang inyong conclusion. 10 minutes. Tapos 10 minutes ba? 10 minutes. Okay. 10 minutes yung conclusion. And then yung pasasalamat, pagbati ay 1 minute. Para meron din kayong introduction, 1 minute din. So, ang rules natin, ito yung rules natin, DevCon, Debaters Convention. Categorical na tanong, sasagutin ng categorical. Dapat po yung isasagot pag categorical. Pagka wala pong sagot doon sa categorical ngayon, next question. Pwede ding vote ang sagot. No? Tanggapin natin yung vote. Tanggap po yung vote. And then, excuse me, moderator, pabasa na lang yung rules kasi nag-send siya sa akin ng rules kagabi. Nandito sa akin. okay, sige. Copy ako. Sundan nyo na lang po. Sige. Saan po yung rules na, ano bro? Nervin? Pakisend nga ulit, di ko mahanap. Pakisend sa GC bro, Nerv, yung rules. Ito pala. Number 1, ang lahat ng tanong ay kailangan sagutin ng at least 20 seconds at hindi maximum ng 20 seconds. Number 2, pag hindi sasagot ng categorical and next question agad at sa presentation na lang ito lilinawin. Number 3, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 4, sa unang tindig, ang itatanong lamang ay ayon lang sa itinindig at sa rebuttal stand ay maaari nang magtanong ng kahit anong tanong, nilatag man o hindi, basta't naayon sa paksang pinag-uusapan. Number 5, ang makakatanggap ng 3 warning ay makakatanggap ng disiplina. Out of the topic is not accepted. Number 6. Number 7, no said comment. Number 8, no unprofessional attitude. Number 9, no objection during conclusion. Number 10, respect the moderator and moderator's decision is always final. Ito lamang ang patakaran sa pagsasaayos or pagsasaayon ng debate. Yan po. So, agree po ba kayo doon, mga debaters natin? Yes po, yes po. Brother Dino? Yes po. Yes. Po. So, ang mauna dito, si affirmative, conclusion ang mauna ay yung negative side. So, bibigyan natin ng 20 minutes si Brother Dino para sa kanyang, di pa pala, no? Sorry. Papakilala po muna, no? Ang bawat isa sa inyo pala kay 1 minute lang. Sige po, papakilala po muna kung sino kung mauna. Siguro si, na lang, Brother Dino, mauna.
Magandang tanghali po sa lahat mga kaibigan, mga kapatid. Ako po si Brother Dino ng Baptist, no? At nawa po inyo kaming samahan, tutukan niyo po kami sa aming pag-uusap. At purihin po ang Panginoon ngayong gabi at nawa po ang aming pag-uusap ay magiging blessing at magiging kaalaman po sa ating lahat. Yun lang po. Okay po, thank you po Brother Dino. Brother Levi? Magandang tanghali po sa ating lahat kung saan man po kayo dako na inaabutan ng programang ito. Tayo po ngayon ay mag-aaral sa Himpapawid. Akin po kayong iniimbitahan na tayo po ay subaybayan sa pangaral natin ng katotohanan na ayon sa Biblia. Ako po ang inyong lingkod na si kapatid na Brother Levi Salas sa panig ng Seventh-day Adventist na nagsasabing hanapin ang katotohanan habang mayroon pang pagkakataon. Okay po, sige po. Mag-umpisa na ang time. Move-back lang mo doon sa ating screen, no? 20 minutes para kay Brother Dino sa kanyang unang pagtindig. Mag-uumpisa po yung time na yan pag nagsalita na po si Brother Dino. Go ahead po, bro. Okay, so magandang tanghali po sa lahat. Ako po ulit si Brother Dino. Magtitindig sa timang aming pinagkasunduan. Papatunayan ko na ang pinagbabawal sa lumang tipan na hindi dapat kainin ay maari nang kainin sa bagong tipan at ito ay nilinis na. No? Unang-una po mga kapatid, nais ko pong ipaalam sa inyo o nais nating alamin tungkol muna sa utos, kung kanino ibinigay yung utos na yan. No? Punta muna ho tayo sa Juan 1:17. Ganito ang ating mababasa. Juan 1:17. Sabi dito, sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamagitan ni Hesukristo. Unang-una pala mga kapatid, nakikita ho natin yung distinctions, no, ng pamamahala dito. Pamamahala ni Moses at pamamahala po ni Kristo. Alin po, saan ho ba napasama ang pagkain? Tingnan ho naman natin sa Malakias 4:4. Ganito naman ang ating mababasa. Ang sabi po dito, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel, sa makatuwid bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Ayan po ang kautusan ni Moses, mga palatuntunan at kahatulan. Yun bang mga palatuntunan kay Moises, applicable pa ba dito sa bagong tipan? Tingnan naman natin sa Colossus chapter 2, verse 14. Colossus chapter 2, verse 14. Ganito naman po mga kapatid ang ating mababasa. Ang sabi po dito, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan, ayan, laban sa atin, na hindi naayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa cross. Inalis na po, no? Tuloy ho natin hanggang 17. Pagkasamsam ng mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niyan sa hayag sa kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. 16. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. 17. Sa isang anino ng mga bagay na nagsidating, ngunit ang katawan kay Kristo. Yun pala mga kapatid, yung mga palatuntunan doon ay anino lamang, no? Kaya nung dumating po ang ating Panginoong Hesus, ito po ay natapos na, ipinako sa cross, ang sabi po dito. Ngayon titingnan ho natin ang tungkol sa pagkain, no? Tingnan po muna natin kung ito ba'y malinis na, no? Ganito naman ang ating mababasa sa Gawa 10:9 hanggang 16. 9:16, no? Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad, at nang malapit na sa bayan si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin ng may oras na ika-6. At siya'y nagutom at nagnais kumain, datapwat samantalang nangahahanda sila ay nawalan siya ng diwa. 11. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumaba gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumaba sa lupa. 12. Na dooy naroon lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa
at mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. 13. At dumating, sabi po dito, at dumating sa kanya ang isang tinig. Magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. No? 14. Datapwat sinabi ni Pedro, hindi maari, Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Ayan, 15. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa. Ang nilinis, past tense po ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. No? 16. At ito'y nangyaring makatatlo at pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. So dito pa lang mga kapatid, sa panaginip, no, o sa pag-reveal po ng Panginoon kay Pedro, nakita po dito, no, sa pangitain na sabi niya, huwag mong ipalagay na marumi, no, kumain ng anumang bagay. Sabi niya dito, hindi ako kumakain ng anumang marumi at karumal-dumal. Ang sabi po ng Panginoon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Alin ang nilinis ng Diyos? Yung ipinakita po ng Diyos kung ating titingnan po mga kapatid. So nabasa ho ba natin ang nilinis? Nabasa po. Tingnan naman natin sa Marcos 7:19. Ganito naman ang ating mababasa. Marcos 7:19. Okay? Sabi niya dito, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Lahat ng pagkain. No? Wala pong distinctions ang sinasabi dito. Lahat pong pagkain, mga kapatid. Kaya ang sabi po dito, no? Yung sinasabi po dito sa Marcos 7:17, yung pagkain ho na tinutukoy dito ay broma. No? Sa Greek po ay broma, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng broma, allowed or forbidden. No? Marumi man yan, malinis man yan, hindi po batayan ng ating pananampalataya, hindi po batayan yung pagkain, kundi ang batayan ho yung ating pananampalataya. Walang halaga na po yan. Kaya sabi dito, nilinis ang lahat ng pagkain, allowed or forbidden. Okay? Ganito naman ang ating mababasa sa Genesis chapter 9. Okay. Genesis chapter 9 verse 3. Ganito ang sinasabi sa panahon ni Noah ito Sabi po dito, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng sariwang pananim sa lahat ng ibinigay ko sa inyo. Pansinin po ang talata, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya. So ibig sabihin, hindi ito gulay, may kagaya yung gulay. No? Ano yon? Yung mga gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Isasabihin niya dito mamaya, yung tao gumagalaw, makakain. Pero illogical po na tanong yan. Dito pa lang pansinin natin, sino bang kinakausap dito? Di ba yung mga tao? No? Ang sambahayan po ni Noah, hindi po ang mga tao ang pinapakain dito. Tao ang sinasabihan na kumakain ng kahit ano mang gumagalaw dito sa ibabaw ng lupa. Okay? Tuloy. Ganito naman ang ating, bakit hindi po binibigyang pansin itong uko lamang sa laman sapagkat ito po ay, ano lamang ito no? Ukol sa laman, Hebreo 9, update mo po ako, Brother James, kung hanggang ano na ng oras ko, ano ang oras kong natira. 12 minutes. May 12 minutes. Tama ba? May 12 minutes. Mga 5 minutes, iano mo ako para... Sige. Pag 5 minutes na. Sige. Hebreo 9, chapter 9, verse 9 hanggang 12. Ganito naman ang ating mababasa. Nayaoy isang talinghaga ng panahong kasalukuyan ayon dito. Inihandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budhi na hindi magsasakdal sa sumasamba. 10. Sabi po dito, palibhasay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. So ito pala mga kapatid, itong pagkain ay palatuntunan na ibinigay kay Moses sa bundok po ng Horeb ayon sa Malakias chapter 4 verse 4 at nung dumating sa Colossus, ganito naman ang ating mababasa, basahin natin ulit to 14 to 17.
Basahin natin ulit. Colossus 2:14 to 17. Ganito ang ating mababasa. Na pinawi ng usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi na ayon sa atin, ikay kanyang inalis na ipinako sa cross. 16, kunti lang time ko, no? Sino man ngay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom, tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan sa araw ng Sabat. 17, na isang anino ng mga bagay na nagsidating, ngunit ang katawan kay Kristo. Kaya po mga kapatid, hindi ka na pwede pa magtanong. Hindi mo na pwede pa ipagtanong, ay bawal yan, no? Bawal po yan. Kaya basahin din naman natin sa Roma. Hindi po question, kakain ka rin, kakakain ka o hindi. Walang question po doon. Ganito pong ating mababasa 14, 1 to 3. Ganito ang ating mababasa, no? Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-alinlangan. Sabi po dito. 2, may tao na may pananampalataya na makakain ng lahat ng mga bagay, ngunit hinay kumakain ng mga gulay. 3, ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay humahatol sa kumakain sapagkat siya tinanggap ng Diyos. Tinanggap pala po ng Diyos, kaya wala pong question dito, mga kapatid, no? Gusto mo man to o hindi, ay huwag mong i-question ito sapagkat sa Panginoon, tinatanggap niya po ito. Ito, ituloy po natin dito sa 20. Basahin natin. Ang sabi po dito, huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Broma po ang tinutukoy, allowed or forbidden. Tunay ang lahat ng mga bagay ay malinis, gayon may masama. Sabi po dito, sa tao ang kumakain ng laban sa kanyang budhi. No. Kaya tamang-tama, dito sa Leviticus 11, 4 hanggang 7, pinagbabawal kasama po ang baboy dito at yung iba no? Pinagbabawal, forbidden, no? Pinagbabawal po ito. Pero pagdating po dito sa Roma, no? Allowed or forbidden, pwede na. Kaya, mga kapatid, ang nagbabawal po kumain ng baboy ay aral po ng demonyo iyon. Now, basahin din naman natin sa 1 Timothy chapter 4, 1 to 4. Ganito ang ating mababasa. Ngunit hayag sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. 2, no? Sa pamagitan ng mapaimbabaw ng mga tao, nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. 3, nasabi dito, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-utos lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin may pagpapasalamat, no? Meats. Nasabi po dito, abstain from meats. Kung tingnan mo din po ito, broma, allowed or forbidden. No, aral po ng diablo, demonyo, no? Tanggapin na may pagpapasalamat sa mga nagsasampalataya at nangakaalam ng katotohanan. 4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil, tinanggap na may pagpapasalamat. Ayan po mga kapatid, no? Ito pala ay aral po ng devil o demonyo. So ngayon po, si Ellen G. White ho ba ay napayag ba? No, si Ellen G. White ho ba ay payag na kumain ng baboy? Ito naman ang ating mababasa. Actually, mga kapatid, na-reveal po kay Ellen G. White ang pangitain, no, noong ang vision niya tungkol sa kalusugan, tungkol pala sa kalusugan, no? So kung kalusugan ang pinag-uusapan, sa pagkain po involved po diyan, mga kapatid, no? Dumating kay Ellen G. White, John 5:1863. John 5:1863, mga kapatid. Pero nagturo po ito na pwede kainin ang baboy noong July 14, 1885. Ganito ang ating mababasa, The Review and Herald, July 14, 1885, paragraph 14. Children, sabi po dito, are allowed to eat flesh meats, spices, butter, cheese, pork, rich pastry, and condiments generally. They are also allowed to eat irregularly. Ayan. And between meals of unhealthful food. These things do their work of diriging the stomach, exciting the nerves to unnatural action, and fueling the intellect. Parents do not realize that they are sowing the seed, sabi, which will bring forth disease and death. So, si Ellen G. White pala, mga kapatid, no, ay nagturo
tungkol, no, sa pagkain ng baboy. Ngayon po ako po ay affirmative sa usaping ito upang patunayan ko na maaari ng kainin ang ipinagbabawal na pagkain sa lumang tipan dito sa bagong tipan. Ayan. Ikaw ba naman mga kapatid, yung pangitain dumating kay Ellen G. White, 1863. John 5, 1863. Inagturo o isinulat niya ito. Natural. Pagsulat niya, ituro itong dapat sundin ng mga tagapagtanggap ng aral niya no? Inagturo. July 14, 1885. Dito siya nagturo. 1885 na. Pwede. Makakain pala ito. Kaya yung mga makabagong teologya ng SDA ay tudo kontra po ito. Kinontra po si Ellen G. White, mga kapatid. No? So ito, titingnan muna natin dito sa Leviticus 11:4 ang pinagbabawal po sa lumang tipan. Leviticus 5 minutes. 11, okay lang. Leviticus 11:4 hanggang 7. Ganito ang ating mababasa. Gayon may huwag ninyong kakainin ang mga ito sa mga ngumuya o doon sa mga may hati ang paa, ang kamilyo sa ngumunguya. Ngunit walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. At ang kuniho sapagkat ngumuya, datapat walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. No, pinagbabawal mga kapatid ha. Sabi to, at ang libre sapagkat ngumunguya, datapat hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. 7, ang sabi po dito maliwanag, 7, at ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak, datapat hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo. Ipinagbabawal. Ano ba ang forbidden? Ipinagbabawal. So sa makatuwid dito sa New Testament, ang nagbabawal, ito po'y aral ng demonyo. Ayon dito sa Roma 14:3. No, at hindi po mapamamalian yan, mga kapatid. Handa po tayo sumagot dyan. So, ganon pa naman mga kapatid. Napatunayan ho natin na aral po na aking tinitindigan ay naitindig ko po. Nabasa ay nilinis, nabasa ko po. Yung sa lumang tipan ay pinagbabawal, nabasa ko po. Pagdating ba sa New Testament, pinagbabawal? Pinagbabawal ba? Hindi, pinapayagan na po. Allowed ang sabi. So, ayan, nakikita ho natin mga kapatid. Marami po tayong talatang na ilatag. Kahit si Ellen G. White, kampi po sa aking tindig na pwede kainin, no, ang baboy at iba pang ipinagbabawal, no? So, yan lang po, Brother James, no, masyado nang mahaba ang aking Okay. May 3 minutes ka pa. Okay na yan. Yan na lang Wait muna. Okay, sige. Wait muna, bro. Okay, so maraming salamat, Brother Dino, sa iyong unang pagtindig, sa iyong affirmative opposition. Ngayon, sa 10 minutes na pag-cross, magmumula sa ating second speaker na si Brother Levy. Mag-umpisa ang kanyang time sa pagsasalita na niya. Bro? Pa-mute mo na yung yung isinong Sige, pa-mute mo guys, yung mga naka-open dyan, pa-mute mo na. Runner, paki-check. Pa-mute mo na guys ha, yung mga hindi po kasama. Ako na lang ang mag-mute, si Bro Chrismar naka-open kasi. Brother Chrismar dapat makamute. Di, mute ko na. Okay na. Umpisa na ako? Okay. Sige po. Okay. Magandang hapon, Brother Dino. Unang tanong ko sa ginamit mo yung Levitico 11. Ano ang mga palatandaan ng Diyos kung bakit ito pinagbabawal? Sa dagat, sa lupa, ano mga palatandaan? Ang palatandaan niya, yung sinabi niya, mga hayop na pinagbabawal. Yan po ang palatandaan niya, kapatid. Excuse me po. Excuse me. Meron po siyang 20 seconds to answer. Nakistop time tayo ha. Meron po siyang 20 seconds to explain doon sa yung tanong. So, allow po natin siya. Follow-up po kasi yun eh. May follow-up po kasi ako. Hindi pa tapos yung oras. Kasi... Hindi po. Ang rules natin, be mindful. Sige. Pagka-categorical ang tanong, sasagot lang sa Brother Dino doon sa categorical, pwedeng both.
So mag-explain siya ng at least 20 seconds ang meron. Nabasa natin kanina sa rules. Okay. Ngayon, pag hindi po siya sasagot doon sa categorical na yun, diretso po tayo sa next question. So meron pa pong 15 seconds si Bernardino para sagutin po yung tanong niya. Next question na ako. I-continue po natin. Next Di po. question. Hindi po. Ako po yung magde-decide na mag-next question. Meron po siyang meron po siyang 15 seconds na natira para sagutin yung inyong unang tanong sa kanya. Bernardino, continue mo yung sagot mo. Okay. Ang palatandaan po dito ay ang pagbabawal at lalong-lalo ng palatandaan po dito ang kautusan o tipan ng Diyos sa mga Israel. Yan po kasi ang kausap diyan is si Moses. No, Okay. kausap diyan si Moses. Next question. Di ba't sinabi doon sa aklat ng Levitico 11, yung nasa lupa may baak ang paa, yung nasa dagat walang kaliskis at walang palikpik. Ngayon, itong tanong ko sa iyo. Sa panahong Kristiyano, pwede ka bang magpakita sa akin ng pusit na may kaliskis? Stop time. Bernardino, may tanong po siya. Stop time muna. Wala si Bernardino. Bernardino, baka naka-off, naka-mute ka. Paki-check mo yung mic mo. Naka-mute ka nga. Paki-unmute mo. Bernardino. Naka-stop time Okay, tayo. ano nga ng signal ko? Wait lang ha. Bernardino, paki-unmute. Naka-unmute na. Sige po. Okay, okay. Okay, stop time muna. Okay Sige po, ulitin niyo po, bro. Opo, okay na. Pakiulit na lang. Sa panahon, doon sa aklat ng Levitico, may palatandaan ng Diyos. Kasama raw ng mga nasa dagat. Ngayon, dito sa bagong tipan, sa atin na pa ng mga Kristiyano, may papakita ka ba sa aking pusit na may kaliskis? Okay, sagot po. Wala tayong may pakita na pusit na may kaliskis kasi walang pagbabago yung pusit. At hindi pwede magkaroon ng kaliskis yan, Brother Alive. So No? marumi Kundi ang pa. palatandaan dyan, bro, ano pa ako bro, nagsasalita, no? Hindi, Sige po, tuloy lang. 20 seconds na eh. Hindi po Marumi pa nagbabago. Wait lang. Binibilang ko po yung Sumasabay. time. Wala pa pong 30 seconds. Meron na lang siyang mga 8 seconds na lang. Sige, bro, Dino. Sumasabay. Hindi po nagbabago yung kaliskis kasi pagkasabi ng Panginoon, general lahat ng makakain, kaya maliwanag sa gawa 9 hanggang 10, no, na Next pinapayagan na talaga. Next Next question. question. Kung tinatanong Next ko question. sa'yo doon sa aklat ng Levitico, hindi sa aklat ng gawa, antayin mo akong tanong ko dyan. Okay, sige. Puntahan natin. Mayroon bang hintil na kumain o pagkain ba ng hintil ang baboy? Sagot po. Oo. Pagkain. Ako kumain. Wait lang hindi naman- po. Excuse me. Kapag nagtanong na po kayo, huwag na po kayong magdagdag pa ng second question. Halimbawa, sinabi nyo na meron bang ganito. So, sasagot na po yung tinatanong ninyo. Hindi po kayo pwedeng yung sabihin na saan banda. So, para maging isahan siya, ganito lang yung tanong nyo. Saan po saan po mababasa at saan? Para doon na mismo sa tanong nyo na isahan. Sige Kasi na. di pwedeng dalawang question kasi. Pasagot na lang yun. Sige po. Okay Okay. po. So, pakiulit po muna yung question. I-stop time ko muna. Pakiulit mo muna yung question as a constructed whole. Sige po. Okay, dandahan ko ha. Pagkain ba ng mga hintil ang baboy dito sa Biblia? Okay po. Sagot po. 30 seconds. Oo. No, kasi dito sa Roma, lahat kasi mga Kristiyano na no? Dito sa Roma, 14 hanggang 3, no? Ang sabi doon, allowed or forbidden yung meats. Included pong baboy dyan sapagkat sa Levitico 11, pinagbabawal po ang baboy. Okay. General pong pagkasabi, hindi isa-isa. Okay. Okay. Sabi mo Next question. oo. Sabi mo oo. Saan? Sa Biblia. Yun nga, sa Roma, 14:1-3. General nga po, Kristiyano. Kaya nga ang tema natin ay wala sa hintil. Kundi, papatunayan ko na ang karumaldumal sa lumang tipan ay makakain na ng mga Kristiyano sa bagong tipan. Okay. Yan Next po yung question. tema natin. Next question. Sabi mo, sumasangayon ka na pagkain ng mga hintil ang baboy. Ginamit mo yung Roma 14:1. Meron bang baboy doon? Meron, kasi nga general nga po yan eh. No? Pinagbabawal, that is allowed. Meats allowed or forbidden.
Yan po yung aking sagot. Okay. No? Okay. Papintulot niyo po, babasahin ko sa aklat ng Roma. Tapos, Nakaraning time po yan. Nakaraning time. Opo, nakaraning time po yan. Roma Kapitulo 14 ang talatang 1 hanggang 3. Datapwat ang mahihina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo ang upang pagtalunan ang kanyang pangailangan. May tao na may pananampalataya na makakain ng lahat ng mga bagay, ngunit ang mahihina ay kumakain ng mga gulay. Tanong ko sa iyo, may baboy wala? Meron lahat ng mga bagay. Ang sabi, meron yan, included yan kapatid eh. Lahat ng mga bagay makakain. May taong makakain ang lahat ng mga bagay. At may taong hindi makakain ang lahat ng mga bagay. Kaya kung ating titingnan, hindi mo makakain yan, mahina yung pananampalataya mo. Okay, next Okay. question. Ha? Next question. Ang tanong ko po, sunod, ganito. Saan yung letrang baboy dito sa ano? Roma 14:1 hanggang 3. Wala pong litra for litra kapatid. Oo. Wala pong litra for litra tulad ng inyong hinahanap. Kaya hindi po kayo victory dyan, no? Walang litra for litra. Bakit? General ang pagkasabi, no? Kung sasabihin niya pa dyan, ay abay, hindi na papasok yung baboy mo. Next question. Sa Roma 14, ginamit mo tong 14. Verify ko lang. Tama ba? Hindi. Roma 14:14. Roma 14:20. Oh, tanungin kita sa 20. Ah. Ginamit mo yung 20. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Yung salitang pagkain, akatarton, Bruma. Broma. Broma po yan. Allowed or forbidden. Allowed. Okay. Wait lang. May time pa yung sagot. Wait lang po. Be mindful po muna sa time natin kasi pangit kasi pagka biglaan ng ano eh. Medyo sakit sa tenga. So patapusin muna natin yung time. Meron ka pang 15 seconds, Rudy, no, para sumagot. Tuloy mo yung Okay, sagot mo. Okay, wait lang. Ano ba yung naputol na ko? Okay. Saan nga ulit yon? Sa aklat ng Roma Basta time. 14:20, tinanong ko sa iyo. Okay. Sige Huwag po. mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tapos tundok. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis, gayon man ay masasama sa taong kumakain laban sa kaniyang budhi. Tanong ko sa iyo, yung salitang pagkain, may bruma o akatarton? Categorical. Okay, Broma. sagot. Broma, ang sabi po the definition from the base of food, sabi especially ceremonial articles allowed or forbidden by the Jews law, meats. Ayan. Okay. Susunod na tanong, sabi niya forbidden, allowed for the Jews, sacrificial. Tama ba ako? Tatanungin kita ngayon, sinong Hudyo ang Sino ang Hudyo na nag-alay sa mga naghandog na karumal-dumal? Sinong Hudyo? Si Pablo, nagsabi diyan, tinuro niyo kapatid. Hindi natin makita na nag-alay siya, ngunit tinuturo. Turo po ang ating tema, hindi po aktual na siya'y gumawa. No? Pinapatupad. So Yan. hindi tama yung ginagamit mo. Hindi, tama. Wait lang. Sumagot ako eh. Wait lang. Di pa Oo. tapos. Meron pa siya mga 5 seconds. Pero since tapos na rin naman, follow up question na. Stop Okay. time. Anong kita doon sa aklat ng At by the way, Brother Levi, no, wag kang mag-side comments. No? Hindi, Namali pala hindi yung side sagot comment. mo. Side Anong- comments yun, narinig ko. Oo. Ganito kasi yan. Kapag tapos na yung sagot, magsabi ka ng next question, Brody, no? Para alam niya kung saan siya papasok. Kasi kung hindi ka pa tapos, bigla siyang side comment talaga dating noon. Kasi hindi pa tapos eh. Ngayon, para maging straight at himlay yung ating kailangan mo na ikaw, Brother Dino, magsasabi ka ng ang next question para alam niya yung kailan siya magtatanong ulit. Sige po, next Sige. question po tayo. Go ahead. Next question, pupuntahan kita sa aklat ng Timoteo. Doon sa aklat ng Timoteo, talatang Kapitulo 4, ang talata 1 hanggang 5, ginagamit mo. Ang sabi doon sa talata, sapagkat bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Ito ba ay patunay na ang lahat ng nilalang ay pagkain? Hindi Sagot? yan patunay ang mabuti. No, hindi yan Hindi. ang patunay ang mabuti. Yung objection moderator. Ang Excuse. tanong ko sa kanya, ito ba ay patunay na ang lahat ng nilalang ay pagkain? Kasi ginamit Sagot ko, mo yan na pagkain. Okay nga. Yung nga po, sumasagot po siya. So, bigyan niyo po siya ng time para Oo. sumagot. Maliban na categorical po niyo yung tanong. Halimbawa, kung gusto niyo ng categorical ng sagot niya, categorical din itanong ninyo. Sabihin ninyo,
patunay ba yun or hindi? So mamimili siya doon sa yung tanong. Oo. Maintindihan mo naman kung meron kang ethics. Ay, hindi po. Kailangan po Ay, i-address bro. yun kasi para Hindi. malaman yung categorical. Wait lang po muna. I-categorize mo ang tanong, nasa Para, rules yun eh. para maging sure si Dino, alam niya kung ano yung categorical ba yung tinanong sa kanya or hindi. So sasang-ayon siya doon kasi sisitahin ko siya pag hindi siya sumagot doon. So since wala akong narinig na categorical, yes or no, o patunay o hindi patunay, so kahit anong sagot niya doon, pwede yun as long as hindi naman siya categorical, maliban makategorize siya. So ngayon, meron pong, pakiulit po yung tanong ulit para ma-address mo natin yung tanong. Sige po. Question na po ako. Okay, sige po. Running time na. Dito sa aklat ng unang Timoteo, doon pa rin, sa Kapitulo 4, ang talatay 4. Sinabi doon sa talata, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Unang tanong ko sa iyo, si Adan at si Eva, mabuti ba? Nilalang ba? Ay mabuti bro, mabuti si Eva kag si Adan. Ngunit hindi yan nilalang ba? tinuturo. Ang tanong ko sa kanya, objection moderator, nilalang ba? Bro, paki-categorical ka kasi yung tanong nyo. Kasi ang tanong ninyo, categorical ba? So nakadepende yun sa kanya kung ano yung sagot niya doon. Sige, Siyempre nilalang sasagot ba? siya kung ayon sa kanya. Nilalang ngayon, ba? Ayan, categorical nyo para alam niya, pipili siya. Sige po, pakiulit po muna lahat. Paki-stop time tayo para hindi running time. Paki-construct mo ulit, categorical siya para sasagot si Dino ng categorical. Sige po. Sa unang Timoteo, Kapitulo 4, ang talatay 4, ang sabi doon, sapagkat bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Tanong ko sa iyo, si Adan at si Eva ba nilalang? Ayun na po ba yun? Opo. Okay po. So, napansin ko, walang categorical. Ang sabi lang is nila lang. So, Brother Dino, you can address that point in anything you go as long as walang categorical. Sagot po. Brother Dino? Wala tayong signal ni Brother Dino. Pa-stop mo na yun. Okay, mute. Huwag ka mag-mute, Bro Dino, ha? Pagka-cross. Bro Dino, paki-unmute mo yung mic mo. Okay. Oo, nilalang po si Eva at si Adan, pero hindi po sinasabi. Naririnig ba ako? Opo, Sige, tuloy lang. Okay. Oo, no, si Eva at si Adan ay nilalang po 'yan. Pero di ko mo nilalang ay hindi po siya ay dapat na siyang kainin. Hindi po 'yan pinapakain sapagkat walang ibang taong kainin nung nilalang si Eva at si Adan. Yan dapat nating pansinin. Time. Sige po. Next question. dito doon pa rin sa aklat ng unang Timoteo. Di ba ang sabi doon ay ginamit mo ito bilang patunay na pwede nang kainin. Lahat, sabi mo kanina, lahat dito pwede nang kainin. Tanong ko sa iyo, lahat ba ng nilalang pwedeng kainin o hindi? Saan sa Timoteo? Wala pa akong sinabing ganyan, bro. Sinabi mo kanina, nagsasalita ka. Sa Genesis po. Okay, Sa stop Genesis. time. Stop time. Objection Stop moderator. time. Okay, sige. Ginamit niya po kanina ang aklat ng Timoteo bilang patunay na sabi niya, tignan mo, lahat ipinapakain yung nilalang. Sabi niya eh. Kaya ngayon, doon ko siya tatanungin. Wala naman siyang pwedeng ano doon eh. Kaya Okay. tinatanong ko siya doon. Objection Alright, moderator. sige. Counter-objection? Meron ka bang counter-objection, Radin? Ang objection ko dito ay wala pa akong sinabi sa Timothy na nilalang. No? Nasa Genesis po, chapter 9, verse 3 yon. Dito sa Timothy, aral po ng demonyo yung aking sinasabi. Okay, kung Oo. ganon, since hindi pa payag si walang pwedeng itanong doon sa kanyang dahil di naman doon niya yun binanggit. So I understand mo na yung point na yan. So I decide to next question na lang para tuloy-tuloy pa rin tayo. Sige po. Okay, doon pa rin sa aklat ng unang Timoteo Kapitulo 4, talatay 1 hanggang patuloy. Sabi dito po ng talata, may 2 minuto na po. Ngunit hayag sa sinasabi ng Espiritu na sa tuwing panahon ang iba'y magsitalikod sa pananampalataya na makikinig sa Espiritu at panghihikayat ng aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng ipagpaimabaw ng tao sa talatang 3 tayo diretso na ipinagbabawal ang pag-aasawa at pinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Tanong ko sa iyo, kapatid, kailan nag-aaral ang Seventh-day Adventist na ipinagbabawal ang pag-aasawa para tawaging ito ay aral ng demonyo? Sagot? Kailan? Wala po. Wala tayong may mabasa niyan at wala tayong may narinig na nagbabawal. No, ang SDA na hindi mag-asawa. Ngunit ang iisa diyang ginagamit para aral po ng mapatunayan na aral ng demonyo ay yung pagbabawal ng lamangkati na kumain. At yun po ay SDA. At Okay. tinitindigan Okay, mo nga yan ngayon. Next question. Okay.
So wala kang babasa na nagbabawal ang Seventh-day Adventist. Walang mababasa, no? Walang mababasa na nagbabawal na hindi mag-asawa. Ngunit ang aral ninyo, yung kumain ng baboy, may impyerno nga eh. Hindi bawal. Okay, next Yan. question. Di ba sinabi dito pati ang mga lamangkati? Tanong ko sa iyo, kailan nagbabawal ang Seventh-day Adventist na huwag kainin ang mga bruma? Ang broma kasi kasama po ay baboy dyan, ayon sa Leviticus 11, no? Pababa, chapter 11, pababa, pinagbabawal. Ang broma naman po dito ay forbidden, allowed or forbidden. Ito included baboy dito, lahat ng karne. Time. Yan. Sabi Next mo question. bruma. Tama ba ako? Pwede Tama kong po. paki-define sa akin sa Strong Bible Oo. yung salitang bruma. Sige. Ang broma, ganito ang ating mababasa sa broma. From the base, no? From the base of food, especially articles allowed or forbidden by the Jewish law, meat, victuals. Ayan po. Okay, next question. May isang question na kaya yun, di ba? Okay, Sige. sa isang question, tanong ko sa iyo. Di ba sabi doon na forbidden, ito ay naalay ng mga Jew. Ngayon, tanong ko sa iyo, sinong Jew? Sino nga ang Jew na nag-alay ng akatarton? Kasi sinasabi mong bilong sa broma. Hindi ganon po ang ibig sabihin, kapatid na Levi. No? Sinong Hudyo, kundi ibang kahulugan niya dito kung pansinin mo, allowed or forbidden. Yun ay pinagbabawal ng aral ng demonyo. No? Walang alay-alay dito. Okay, time up. Yan. Maraming salamat. Okay, thank you so much po sa first stand and cross examination mula kay Brother Libby. Ngayon po ay magkakaroon ng 20 minutes pala, ano? First stand din ni Brother Libby sa kanyang unang tindig. 20 minutes. Sige po, mag-umpisa yan pag nagsasalita na kayo. Napakaganda ng sagot ng ating kapatid, ang minamahal kong kababayan at nakikinig sa salita ng Diyos na buhay. Nakita nyo naman ang kanyang pangangaral at kanyang pangangatuwiran, talagang sumasagot, talagang umaamin ang ating kapatid. Napakaganda ng huga ng ganyan kung open ang ating mind. I salute you, Brother Dino. Magaling kang sumagot. Pero may ilan lang sana akong kaklaruhin kasi ang trabaho ng negative, tagatibag. Yan ang trabaho ng negative kapag sa debate. Kaya nga gusto kitang tanungin kahapon na kung matagal ka na bang debatidor. Sabi mo, mag-iisang taon pa lang. Okay. Dito sa aklat ng Gawa Kapitologis, ginamit niya ito eh. Pinagbibiinan ko niya talaga. Ginamit niya ito bilang patunay na pwede nang kainin ang mga karumal-dumal sa lumang tipan. Yung doon sa aklat ng Levitico, Kapitulo 11, talatay 1 hanggang patuloy, hanggang magtatapos ka, may naka-specify doon kung bakit bawal. Halimbawa, yung salitang baboy, common yan. Yan ang kadalasan pinagtatapikan sa sa debate. Ano yung baboy? Bakit ipinagbabawal? Hindi ngumunguya. Mamaya, tatanungin pa kita dyan. Hindi pa ako tapos sa'yo. Marami pa akong tanong. Yan, hindi ngumunguya. Ngunit ang kanyang kuko. Yun yung dahilan kung bakit ipinagbabawal ng Diyos. And then sa tubig, meron ding dahilan, may naka-specify din. Dito rin sa ipapawid, meron din naka-specify din. Napapansin ninyo mga kapatid, yung tanong ko sa kanya, doon kasi sa aklat ng Levitico, sa aral ng Diyos, about dietary law, ang mga nasa dagat, walang palikpik at walang kaliskis. Tinanong ko siya, kung nilinis na iyan, kung sana yung tatanong ko, nakalimutan ko eh. No? May mapapakita ka ba sa panahon natin ngayon na patunay bilang yan ay nilinis na ang pusit ay merong kaliskis para masabi mong malinis na yan? Sagot niya, wala. Di marumi nga. Kita mo? Saan patutungo yung mga ganyang statement? Halo pa sa baliktad na bus. Hindi talaga tatayo yan. Sabi ng Diyos, ang mali, hindi tatayo sa kanyang harapan. Hindi talaga tatayo yan.
dito, halimbawa, ginamit niya. Nantay-antay ko sana gamitin niya yung Roma eh. Yung isang talata sa Roma, mamaya babanggitin mo yan. Alam kong babanggitin, nakahanda ako dyan. Tingnan mo, yung patungkol sa aklat ng Timoteo na kanyang ginamit. No? Sa aklat ng Timoteo, Kapitulo 1, ang talata ay 4. Okay? Basahin natin. Himay-himayin natin ito para maintindihan, hindi para baluktutin ang salita ng Diyos. Yan. Okay? Unang Timoteo, Kapitulo 4, ang talata ay 1 hanggang 4. Sabi dito, ngunit hayag, makinig ka ha, na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig ng mga espiritong mapanghikayat at mga aral ng mga demonyo. Ano yung mapanghikayat at aral ng mga demonyo? May specific dito na nakasulat sa Biblia. Yan, sa Biblia. Ano ito? Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan. Number 1, na hiniruhan ang kanilang sariling budhi na waring bakal na nagbabaga. Talatang 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at pinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat sa mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Tinanong ko siya dito. Pagpatuloy pa yan, babasa natin yung patuloy, sabi niya, sapagkat bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Yan. Okay? Tinanong ko dito, ano daw yung palatandaan ng aral ng demonyo? Isa sa mga aral ng demonyo, ipagbabawal ang pag-aasawa. Dapat sana nagbabawal na pag-aasawa ang Seventh-day Adventist. Dapat sana napatunayan mo yan. Alam mo ba ang sinasabi ng aklat ng Mateo? Huhukuman ng Diyos ang bawat salita natin binibitawan. Ang tawag dyan is Truman Fallacy. Pinapasok mo sa amin ng mga Seventh-day Adventist na nagbabawal kami ng pag-aasawa. Wala naman kami aral niya na. Kapatid, dahan-dahan. Dahan-dahan ho. Dahan-dahan kapatid. Ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-utos na lumayo sa lamangkati. Ito, yung aral ng demonyo, ipinag-utos na lumayo sa mga lamangkati. Ano yung lamangkati? Kung babasahin nyo yan, bruma yan eh. Naka-specific ang bruma at akatarton. Hindi mo pwedeng ipag-merge yung akatarton at saka bruma. Kaya nga tanong ko sa kanya dito eh, sinong Hudyo ang nag-alay sa mga nag-alay na akatarton? Wala siyang may pakita eh. Mamaya antayin ko yan hanggang sa pagtatapos. Sino? Tatanungin pa rin kita dyan. Yan, sabi niya, pinagbabawal ang pag-aasawa at lumayo sa mga lamangkati. Hindi naman kami nag-uutos na lumayo sa lamangkati ah. Saan mo mababasa? Yan pa, basahin mo. Saan mo mababasa sa aming kasulatan? Kasi referensya rin eh, kasama ang referensya. May 30 minutes pa ako. Marami-rami pa ito. Marami-rami pa akong sasabihin. Saan mo mababasa sa aral namin? Na pinagbabawal namin ang mga bruma. Halimbawa ng bruma. Kasama dyan yung baka, manok. Yan yung mga malilinis, kapatid. Huwag mong saksakan ng baboy. Grabe ka naman. Masyado kang maanghang. Yan. Dito na, ipinag-uutos na nila lang. Tapos sabi dito, upang tanggapin na may pagpapasalamat. Sana inintindi mo ito. Mamaya na lang, baka masabi ko kung anong tanong ko dito eh. Okay. Puntahan natin dito sa saklat ng ilan pa nga lang yung talatang naitanong ko sa kanya eh. Hindi pa nga lahat eh. Sa aklat ng Marcos, Kapitulo 7. Ginamit niya ito. Inamin naman niya kanina. Saludo talaga ako sa iyo, kapatid. Sabi niya, bruma naman talaga nandito. Yun naman pala, ba't mo pa ginamit? Alam mo palang bruma, ba't mo ginamit ito para isaksak sa amin?
Talagang hindi ka makakaano dito, makakaligtas eh. Pakinggan nyo ha. Pakinggan ninyo. Dito sa aklat ng Marcos Kapitulo 7 ang talata 19. Sabi to, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nilinis niya. Kung napapansin niyo yung sa salitang ito'y, alam ko nag-aaral ka ng hermeneutics at homiletics. Alam ko kapatid na nag-aaral ka. Patunayan mo sa akin ito. Yan. Na nilinis niya ang lahat ng pagkain. Sino yung linis? Diyos? Bibintangan mo pa yung Diyos, nananahimik yun sa langit eh. Ang naglinis, yung tiyan. Tatanong ko pa nga sa iyo eh, kung ano ang kaibahan na pumapasok sa ipinapasok eh. Kalimutan ko eh. Mamaya, tatanungin ko yun sa iyo. Sabi dito, sa tatang 20, at sinabi niya, ang lumalabas sa tao ayon sa ay nakakahawa sa kanya. Yan. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Hindi pala pagkain. Ang nakakahawa pala sa tao, kapatid. Alin? Masasamang pag-iisip. Ay, naku. Nasaan na ito? Sakit, Kuya Eddie. Ang mga pakikiapid, yun pa. Pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya. Talatang 22, dadandahanin ko to para mahimay-himay natin. Taas pa yung oras ko eh. Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pandaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Context, kapatid. Context. Alamin mo dapat. Tapos, isa pa sabi niya, kung ginamit niya ito, analysis lang sana, at saka gamitan natin ng konting philosophy at saka ethics ng tao. Kung ginagamit niya itong aklat ng Marcos Kapitulo 7 bilang patunay na lahat ng karumaldumal sa lumang tipan ay nilinis na, bakit dito? Hindi ito akma sa iyo eh. Ba't mo ginamit? Bakit? Kasi ang kinain dito, tinapay. Tinapay ang ano dito eh. Tapos, balikan natin siya. Love na love ko tong aklat ng gawa talaga. This is my first debate when I was 16 years old. And I have a lot of questions of this. Tingnan nyo kung paano niya binaluktot yung talata. Dito sa aklat ng Gawa Kapitulo 10, ang talatay 11 hanggang patuloy, nandoon lahat. Marurumit naman talaga. Oo, marurumi yung nandoon. Pero ano ba yun? Vision? Vision o literal? Mahahawakan. Ang sabi dito sa English, kung maiintindihan mo, babasahin ko sa English para maintindihan mo kapatid ha. Baka hindi mo naiintindihan. Now, while Peter doubt in himself, sa talatang 17, what this vision? Kung literal yan, maring tatama ka pa. Siguro sa 100%, 10%. Yan. Tapos, ginamit niya ito, isa pa sa mga patunay niya. Ginamit niya ito, gamitan natin ng konting logic ha. Ginamit niya itong Kapitulo 10, patunay na ang lahat ay nilinis na kasi nga may nabanggit dito na nilinis. Ayan, nilinis. Ngayon, kung nilinis na ang mga, kasi ang topic kasi, lahat, doon, basahin ko nga yung topic namin, para, para maliwanag. Okay? Saan ba yung topic namin? Sabi mo, patutunayan ko na ang mga karumaldumal sa lumang tipan ay nilinis na sa bagong tipan. Yun, at pwede nang kainin ng mga Kristiyano ayon sa Biblia. Ngayon, mamaya na yan, pang ano natin yan, pang bukol natin yan, pang last points, alas natin yan. Ngayon, patutunayan na ang lahat sa lumang tipan ay nilinis na. Ngayon, nung ipinakita kay Pedro, nandoon ba lahat? Sige, tanungin mo ako.
Mamaya, aabangan kita. O, sige, sagutin ko na lang para kasi nakaka-excited kasi. Sagutin ko na lang. Lahat kapatid, nandoon yung nasa lupa. Yun ang nandoon na lahat. Pero ang tanong, nandoon ba yung nasa dagat? Wala. Context. Balik tayo sa context. Magsi-70 Adventist talaga tong taong to. Ewan ko lang kapatid. Alam mo, galing din ako dyan. Evangelical Christian din ako nagmula. Galing din ako dyan. Kaya alam ko kung paano itatanong dito. Gusto mo pa nga, dadagdagan ko pa yung Ellen White mo para itanong mo sa akin Marami ako niyan, tanong kay Ellen White. Oh, marami ako niyan. Pero sana, basahin mo ng maayos. Context, kapatid. Tandaan mo yan. Context. Okay? Ngayon, ano din yung nandoon sa aklat ng Sa aklat ng gawa? Nandoon lahat ng, sarap talaga magsalita pag mahabang oras. Lahat ng alin? Marurumi na nasa lupa. Lahat ng karumal-dumal. Saludo ako sa dyan. Sinabi mo. Saludo ako dyan sa iyo, kapatid. I salute you, Brother Dino. Yun nga lang, kunting hasa pa ng konti. Kunting hasa pa. Yan. Okay? Nandoon lahat ng mga karumal-dumal na nasa lupa. Pero wala doon ang nasa tubig. Kaya hanggang ngayon, mayroon pa rin marumi. Kasi bakit? Patutunayan ko na ang mga karumal-dumal sa lumang tipan ay pwede nang kainin. Yan ay malinis na. Yun dapat sana Yun dapat Gumamit ka sa, tapos tinanong ko siya kanina. Ayaw niya talagang sabihin na wala naman talagang mababasa. Sabi ko nga, pagkain ba ng mga hintil ang baboy? Nako, sakit Kuya Eddie. Para tayong binagsakan ng 1,000 bato. Daming bukol, mabot. Paggiwang-giwang, yan yung sinasabi ni Pastor Gomez. Paggiwang-giwang na aral. Yan. Yan yun dyan. Ito, gumagamit siya ng Timoteo. Hindi naman akma. Mamaya, abangan mo yung conclusion ko. Abangan mo. May mas maigpit pang inihanda at inihain si Brother Levi para sa'yo. Masarap yun, kapatid. Patutunayan mo sa akin na mayroon mga hintil na pwede mayroong sa Biblia na ang mga hintil kumain ng baboy. Dito sa Bagong Tipan, patunayan mo sa akin. Sinong hintil na kumakain ng baboy? Yung ginagamit mo ng Roma? Aklat ng Kolosas? Na-remember ko ang aklat ng Kolosas. Kapitulo 2, ang talata ay 16. Ginamit niya. Napakasarap nito. Ay, naku, manamis-tamis ito, kapatid. Ano ba yan? Aklat ng Kolosas 2. Sabi dito sa talatang 15, Kolosas 2:16. Sabi niya, sino man, umpisa natin sa 15. Pagkasamsam ng mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya na hayag sa kahihiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan, bagong buwan o araw ng Sabat, na isang anino na mga bagay na nagsisidating, ngunit ang katawan kay Kristo. Linawin nga natin ito. Kapatid, dahan-dahan lang para hindi ka mabulunan. Dito. Ang inialay nila na isang anino na nagsisidating, ngunit ang katawan ni kay Kristo, mga bruma. Yun yung pinatigil yung haing handog. Yun. Yan. Tapos gagamitin mo ito context na para sa'yo. Nagagamitin sa'yo. Wala ka mabasang dito. Kahit tanungin kita letra por letra. Lalo na yung mahilig sa letra por letra, tatanungin talaga kita ng letra por letra. Naku, ewan ko lang. Kung mababasa mo ng letra por letra dito, baboy, pwede nang kainin. Yan. Okay? Sabi niya, huwag
Sabi niya, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain. Ulitin ko. Sino man nga ay huwag gumatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw na sabat na isang anino. Stilan. Mudong. Pagkain yung tinutukoy dito, bromay. Bakit kasi sasaksakan talaga ng ano? Nako. Pakinggan nyo nga mga kapatid. Kayo na mga nakikinig. Pilit niyang sukatin ang Seventh-day Adventist sa kanyang pansariling perspektiba. Diba? Pilit niya. Pilit niyang sukatin ang Seventh-day Adventist sa kanyang pansariling kaalaman.